Okay guys, day 6. Day 6 ng vlog. So, masasabi ko na sa 6 na araw na consistent ako na hindi siya nababali na ginagawa ko, nagsisimula na yung snowball effect. Kasi ang difference lang nitong day 6 na to sa mga ibang times na nagtry ako. Masasabi ko yung utak ko nasa magandang lugar kasi before yung mga uploads ko, nakafocus ako na makakuha ng maraming views, makakuha ng maraming engagement. So mabilis mamatay yung enthusiasm ko sa ginagawa ko. So mabilis siyang mamatay kasi isipin mo pag kagaya niyan, titignan ko yung iba kong video before, nasa 400 views, 400 views, 800 views, 600 views. So ang dami na pala nun. Sabay ang tingin ko nun dati, ang mindset ko nun dati 800 views lang. Pero isipin mo ngayon pag tinitingnan ko yun, grabe 800 views yun, ang dami nun. So may 800 tao na nakapanood sa ginagawa mo. Nakita ka na 800 na tao. So ngayon, hindi ko na pinapansin yung mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. So nakafocus ako dito sa consistency talaga. Kasi kung paulit-ulit ko lang tong gagawin, paulit-ulit din ako makakakuha ng ng mga taong nasa iisang nagkakaintindihan kami. Kumbaga nasa iisang utak din kami, 'di ba? So kaya kung naiintindihan niya ako at kayo yung iilan na nanonood sa akin ngayon, guys. Appreciate you guys. So ayun, nakafocus na ako sa magiging outcome nito kapag nagdire-diretso ako. Kasi kung magdedire-diretso ka at ilalagay mo talaga yung sarili mo sa posisyon na alam mo nang magdedire-diretso ka kahit anong mangyari, tumataas yung chance lalo na makuha mo yung gusto mo kaysa dun sa nagwi-wish ka lang na di ba, balang araw magi-start din ako. Sabi pag nag-start ako, yun na talaga. So sunod-sunod yan na ganun. So ang gawin nyo, mag-set kayo ng realistic na goal. So for me, itong 10 minutes na to, 5 times a week, ito yung realistic para sa akin. So ngayon hapon na pala, gabi na pala, 9:30 PM na pala dito. So pag mas mataas yung tsansa na gawin ko to right after waking up Kaso kanina hindi ko siya nagawa. Kasi excited na ako mag-gym. So ngayon, pag ginagawa ko siya ng later ng araw ko, dun ko siya madalas na ipagpapaliban So ngayon, parang 2 days na yata na puro gabi yung setting ko, nagagawa ko pa rin siya. So every time na papunta ka dun sa posisyon na mas mababa yung chance na success rate mo, lalo mo dapat siyang gawin dun. Kasi every time na gagawin mo siya dun, binibreak mo yung binibreak mo yung pagkakakilala mo sa sarili mo na yun nga, na every ganito pag late na hindi mo nagagawa. So every time na lalabas yung sitwasyon na yun, kailangan mong gawin lalo dun. So every time na busy ka at akala mo busy ka, mas kailangan mo siyang gawin dun. Every time na mas mahirap yung sitwasyon, mas kailangan mo siyang gawin dun. Hindi yung pag mahirap na hindi mo nagagawa ng paraan. Except na lang kung mahirap na talaga na hindi mo na magagawa ng paraan, okay na yun. So maghanap ka na ng ibang mong pwedeng gawin. Pero hanggat maaari, gawan mo ng paraan. Diba? Paraan yung isipin mo, huwag kang masyadong magstay dun sa setback. So, pag may setback na nangyari, huwag ka masyadong magstay dun. Mag-isip ka kaagad kung ano yung next na pwede mong gawin. Hindi ka dapat magtagal doon na bad trip ka. Okay?
So pag ganun, ang daming nasasayang na oras. Ang daming nasasayang na lakas. So kailangan train mo yung sarili mo na mabilis kang mag-isip ng susunod mong galaw. Tsaka, yun nga eh. Every time na may dadating na ganun, alam mo na yung gagawin mo kapag ginagawa mo. So, eto yung pinakamali na alam nyong mali. Pag paulit-ulit kayo nagkakamali sa iisang bagay, ibig sabihin, hindi nyo tinatry na baguhin talaga eh. So, kailangan, hindi na kayo, pag nagkamali na kayo doon, hanggat maaari, wag nyo nang hayaan na magkamali kayo ulit doon ng actual na same na pagkakamali. Kung magkakamali man kayo ulit doon, dapat ibang klase sa ibang klaseng paraan na. 'Di ba? Pero kung paulit-ulit, nagkamali kayo doon yun pa rin ang gagawin mo. Ibig sabihin, talagang alam mo hindi ka gumagawa ng paraan para ma-overcome mo yun. So sa araw-araw mo, marami kang may encounter na setbacks. So kailangan marunong kang lumiko dun. Next move ka agad. Kung ano pa yung pwede mo pang gawin para magkaroon ng ambag dito sa araw na to at matapos yung araw mo na alam mong ikaw yung nanalo. So yung everyday, kailangan ipanalo mo. So everyday, kahit pagod ka, feeling mo defeated ka, pero ginawa mo yung best mo, panalo ka nun. Yun. So yung panalo mo everyday, yun yung nag-accumulate dun sa gusto mong bagay. Itong day 6 na to, parte to ng mga mangyayari pang malaking bagay. Actually, sa day 6 pa lang talaga, ang laki na ng confidence na binigay niya sa akin eh. Tsaka masasabi ko, na mas nag-improve na yung pagsasalita ko. 6 days lang, medyo ngayon mas masasabi kong mas natural na siya sa akin na parang nakikipagkwentuhan ako dito sa camera. Unlike nung before, nung nagsisimula ako, day 1, medyo nawiwirduhan pa ako eh. Pero ngayon, weirdo pa din siya, pero wala na, basic na. So, sa day 6, ito yung kaya natin gawin. Paano pa pag ang dami na nating beses siyang ginawa. Diba? So, itong ginagawa natin ngayon, ito yung magdadala sa atin dun sa gusto nating version natin. So kaya kailangan dito tayo nakafocus, hindi dun sa gusto nating, sa destinasyon natin. Kasi isipin mo, kung halimbawa, naglalakad ka, nakafocus ka dun sa gusto mong puntahan, hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Di ba? So, mas lumalaki yung tsansa na mas lalo ka matagalan kasi hindi ka nakatingin sa every step mo eh. So paano kung ma-aksidente ka, madapa ka, di ba? So kung nakafocus ka sa every step mo, which is yung every araw-araw, every decision making, di ba? Nakafocus ka doon, mas napapaganda mo lahat. Mas na-optimize mo lahat, mas nalalagay mo lahat sa control mo. So lahat ng controllables, kailangan kontrolin mo. Yung mga uncontrollables, hayaan mo na. So, ano pa ba? So, sa training, masasabi ko na nakakasagad na tayo, pero yung pain tolerance ko, masasabi ko na malayo pa sa katotohanan eh. Malayo pa sa katotohanan yung pain tolerance ko. So, isa yun sa kailangan kong palakasin lalo. Kasi ako naman, hindi naman ako masyadong mahilig magbuhat ng heavy. Andun lang ako sa heavy na safe. So, hindi ako nagbubuhat ng heavy na hindi na safe para sa akin. Heavy na madadala ko confidently to failure. Makakasagad ako. So, hindi yung heavy na parang nakataya hindi yung heavy na alanganin na nahihingi na ako ng tulong sa ego ko para lang mabuhat yun na hindi ko na to the point na hindi ko na natatarget yung kailangan kong targetin. So, hindi ganun. Kasi hindi naman to paligsahan ng palakasan eh. Kumbaga, nasa bodybuilding pa din ako. So, may plano pa din ako mag-bodybuilding. So, andun pa rin tayo. Na yung buhat natin, kailangan efficient.
tumatama sa gusto nating area na gusto nating patamaan. At nakaka-recover tayo ng tama at mabilis. So, 10 minutes again. Day 6. Thank you guys. Let's go.